Nga nabibless, ang binibless yung mababait sa magulang. Ako yan na naging sikreto ng tagumpay ko. Mabait ako sa nanay ko. Mabait ako sa tatay ko. Bakit? Dahil kahit durug-durugin ang buto ko, hindi ko maibabalik yung pagpapalaki nila sa akin. Kaya huwag kayong mayamang. Be humble. Ang Diyos nakatingin lang sa akin. Oh, pagdating kay Lord, naalala niyo lang siya pag may exam. Lord, help. Pero pag okay ang lahat, hindi kayo nagsisimba. Kung di pa kayo magkasakit, kung di pa kayo magkaproblema, kaya sabi ni Lord, okay lang yan, kalimutan niyo kung bigyan lang kita ng sakit, mamaya nagsisimbahan ka na. Be humble. So Kuya Michael, nung nag-i-artista ako, hindi ko kailan masilisip na sikat ako. Kasi bakit? Alam ko, Sir Edgar, saan ako nagsimula, I started as a public speaker na ang nakikinig sa akin ay hindi mga ganito, kundi 10 matatandang Legion of Mary, yung 5 tulog pa, yung 5 palingon-lingon pa. Nakuha ko, kurbini pa pala yung mga lintik. Unang taon ko sa GMA, pag nakikita ko ng mga tao sa mall, ganito yung tsura nila. Ay, artista to eh. 30 minutes ha, hindi ako. Sino ka man, hindi ba mag-pitch yung pangalan ko? Kasi hindi pa ako sikat eh. Hindi pa ako kilala. After 3 years, kung marami na ako show, Pepito Manaloto, Palikoy, Sugar Hero. Aba, nagpunta ako ng Mega Mall. Pagpasok ko, nagkakulo yung mga tao. Ay, picture artist na ito, napapalit sa TV. After magpa-picture, thank you po, Anthony. Anong Anthony? Hindi talaga ako kilala. Akala si Anthony Taberna ako. Pero nung pang-5 taon ko na, naging endorser na ako ng Chooks to Go, Potato Corner, nandun yung mga mukha ko, RC Cola. Tapos nagtitrending na lahat ng videos ko. Pag nakita ko ng mga tao, si Michelangelo. Eh kanina, galing ako ng Binondo. Ikot-ikot ako daw sa nanay ko, mahilig sa mga pamahilig. Sabi niya, hanapan mo ako yung sinasabi na pig niya. Anong pig niya? Basta yung nakita ko yung mga palamuti ng Chinese, pig niya. Tapos naglagay din daw ng coin-coin. Sabi ng mga tao na nakita ko, ikaw si Michelangelo. No? Dati, nung bata-bata ako, excited ako pag may nagpapapicture sa akin. Kaya naman nagkakaedad ka na pala, napapagod ka na rin. Isang linggo, may naghamumabol sa akin sa Rockwell, nagpapapicture. Ang tagal namin matapos kasi hindi niya makuha yung anggulo niya. Nakakasampu na, nakailang ikot na kami. Sabi ko, ate, tanggapin mo na, pangit ka talaga. Yung mga, wala na yung taas, baba, kaliwa. Kaya ako, kahit saan yung kukunan, kita ko po, litlin ko eh. Parang 20, di ba? Ngayon, sabi ko, hindi na. Gagamitin ko yung kasikatan ko, kung meron man, para ipakita sa mga tao ang kabutihan. Be humble. Especially to those who are in need. Naranasan niyo na bang magbigay sa pulubi? Huwag lang kayong magbigay, kamustahin niyo. Hawakan niyo. Hindi niyo ikamamatay. Si Kuya Michael, nagkakaproblema ako. Alam ko maaayos ko yun dahil hindi ako nagkulang sa kabutihan. Be humble. Kung ako, di na lang ako nagkaanak dahil nagpari ako eh. Kung ako magkaanak, di man matalino anak ko, basta't mabuting tao. Para sa akin, naging matagumpay ang edukasyon na ibinigay ko sa kanya. Why? Because I believe that the greatest goal of any education is to make students realize that you are good people. Be humble. Secondly, be grateful. Pakiulit nga. Pinagtanong sa akin, naglalakad ako sa isang mall nung nakarang ko kasi ang pangit naman kung gumagapang ako, di ang dumi-dumi ko nun. So sabi niya, pwede magtanong, bakit maraming tao malulungkot? Sabi niya, sabi ko, bakit? Gusto niyo malaman bakit? Tanungin niyo ako bakit. Kasi ito yung mga tao walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. Do you want to be happy? Do you want to succeed? Yung mga hindi sumagot simula kayo, look mo kayo hanggang mamatay kayo, ha? Sasagot na lang kayo, tatangan nyo pa. Do you want to be happy? Yes. Do you want to succeed? Yes. Change your paradigm. The word paradigm came from the Greek term paradigma, which means pattern. Change your pattern of thinking. Huwag mong bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Ang problema kasi sa Pinoy, reklamador. Pag mainit, init. Pag malamig, Diyos ko, ang lamig. Natatakot-taka ka, nakaupo ka sa tapat ng aircon, di malamig talaga. Sana naging uod ka na lang, yung uod walang nararamdaman. Pag ang uod, wala lang, normal siya.
Yung iba naman, nagreklamo pag ang ulam, isda. Isda na naman, hoy. Bago ka magreklamo ng isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung naramdaman ng isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin ng isda, tapon na naman, mapapatay mo yung tilapia yan. May umiiyak sa akin, babae, sabi niya, sir, kababae ko kung tao mo, kapwa kong lalaki. Bakit? Wala po kong dibdib, kapatid. Kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo, dibdib mo ay iisa. Di po ba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. Wow! Parang exorcist, ang lakad mo paatras. Sabi ko siguro, Michelangelo, madali maging masaya kung kaya mo, walang problema. I told you, I came from a broken family. I have my own shares of difficulties. And mind you, let these difficulties not break you but make you. Whenever you experience difficulties, remember that great men out there, before they became great, had their own shares of difficulties. Kasi hindi na ituro sa school yun eh. Kailangan perfect score. Kailangan number 1 palagi. What's wrong to be number 2? Number 3. Sa klase ko, pag number 46 ako. Pag ilan kami sa klase? 46. Pero ako ang unang kumanda ang buhay sa mga kaklase ko. Bakit? Wala naman yung kung nasa dulo ka eh. Wala naman yung kung nasa gitna. Pag para sa'yo, para sa'yo. Be grateful. Nung iniwan kami ng tatay ko, naranasan ko na magkabaon lang ako. May tubig po ba kayo dyan? Kung okay lang. Kala nila umiiyak ko, thank you po, sir. Sa kadagdagan ko, parang may nalulun ako mula dito. Iba talaga ang ama pag nakakaluwag-luwag. Ang ganda ng bulaklak, ano? Palakpakan lang din pa kayo, kakalakad na si brother. Thank you. Thank you, Bob. Ang ganda ng bulaklak para El Shaddai. Ano po? Pakilakasan lang yung microphone. Subukan mo control, alt, delete. Ayan, pakilakas po yung microphone. Ayan, ayan. Okay. Si Kuya Michael, bago ko nagtagumpay, dami kong pagdurusa. Iniwan kami ng tatay ko dahil hindi naman siya sa makabilang buhay, nasa kabilang bahay lang. Not just that, I was even a battered child. Nalito kasi ang tatay ko kung tao ba ako o hipon, kaya binatter niya ako. Pang matalino yung joke, battered shrimp. Magkabaon lang ako, naalala ko, grade 4 ako, nagtitinda ako ng basahan sa kalsada ng bayan of Valiches. Mas maganda itong microphone na to. Nagtitinda ako ng basahan sa kalsada ng bayan of Valiches. Imagine, the little cute Michelangelo selling basahan in the streets. Ganito ako magbenta, basahan! Basahan! Siyempre may accent, mayaman kami noon, naghirap lang kami, mind you. At grade 5 ako, magkabaon lang ako, naranasan kong mamalimos sa kalsada ng bayan ng Valiches. Alms, spare me a piece of bread. Siyempre pag tula, mas malaking bigay. Pero pinapatawa ko lang kayo para maging magaan ang kwento, pero lahat yun ay dinanas ko. At hindi ko yung kinahihiya. Dahil yun ang ginamit kong inspirasyon, kaya naabot ko pangarap ko. Galing kayo sa sirang pamilya, o yan na naman. Galing kayo sa mahirap na angkan, ano naman? Sa bandang huli, huwag mong hayaan ang iyong nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Mga kabataan, huwag kayo mabubulag sa panlabas. Okay lang yan, mangarap ng material na bagay. Pero ngayon, napansin kayo, mga totoong mayaman, hindi nyo makita nakaalahas. Kanina nasa Binondo kami, sabi ko sa mga staff ko, grabe dito, no, parang ang gulo-gulo. Yung mga condominium dito, parang ang dudumi. Pero alam nyo ba, lahat ng mayamang Chinese nandun. Di ba kayo nagtataka sa Binondo, ang gulo-gulo, pero ang dahil bangko? Dahil nandun ang komersyo. Pero yung iba, makita mo, naka-Rolex, naka-ganito, pero baon sa utang. Yeah. My dear young people, be humble, be grateful. Huwag nyo ikukumpara sarili nyo sa iba. Ikaw may pimple ka, please ka. Kung sa'yo napunta lahat. Dati nalulungkot ako, ba't ang lit-lit ko? Inisip ko naman, kung matangkad ako, tapos ang daldal ko, hindi rin bagay. Di po ba? So anong punto? Lahat ng meron ako ngayon, alam kong tama ang timing. So hanapin nyo yung kaligayahan nyo. Napansin ko po, after pandemic, hindi na payamanan eh. Hindi na padamihan ng ari-arian. Ano na? Pasayahan na.
Sino yung mas masaya? Sino yung mas maganda ang pagtingin sa buhay? I promise you, you change the way you look at things. I promise you, you will reach whatever you want. If you are humble and you are grateful. But humility and gratitude are not enough. You must have focus. At yan ang wala ang mga kabataan. May nagsasalita, cellphone na cellphone. Tapos pag may tumawag, ano daw? Itang ka tayo nakikinig eh. Diba? Wala kayo sa focus. Lahat gusto niyong gawin. Jack of all trades, master of none. Ako hindi. Dahil ako mas murang edad, na-realize ko na ang regalo sa akin ng Diyos ay communication. I'm good at communicating. I can make the abstracted thoughts into a simple one. Na-realize ko, bumangang naging tao ako eh. Nung pinanganak ko kasi ako, bibig lang ako eh. Paglabas ko sa pamilya, bibig lang. Sabi ko, shucks, na-abort. Sabi ng nanay ko, wait, there's more. Ayun. So, unti-unti lumasumpa ako, kami hanggang nabuo ako. Nung na-realize ko na ang regalo sa akin ng Diyos ay communication, lahat ng trabaho ko, communication. Hindi pwedeng wala yung communication or else hindi ako magtatagumpay. Hindi ako magaling sa math, kaya ako nagpare. Akala ko kasi wala man sa seminary. Anak ng tipaklong. Pagpasok ko sa San Carlos Seminary sa Guadalupe, tatlo yung trigonometry. Sabi ko sa teacher ko, saan ko magkakamitin niya? Mawalang galang na, naging pari ako. Yung connection ba, ratio and proportion ko pa ba yan? Saan nyo gagamitin ng math? Pag kayo na malengke, ganito ba kayo mamalengke? Di ba bilang nga po ng bangos to the second power? Hindi naman. Sabi niya, tanga is square root of 2. Wow. Master teacher ata ito. I am not good at everything. I'm only good to what was given to me. So tanongin niyo sarili niyo, saan kayo magaling? Ang problema, mas kilala niyo pa kami mga artista kaysa sa sarili niyo. Diba? Alam niyo kung ano yung nangyari kay Anthony sa kay... diba? O pati sila nag-react. Puro kayo chismoso eh. Ba't ganun? Excited kayo sa buhay ng iba? Ma-excite kayo sa buhay niyo. Because I tell you, you were not created for nothing. You were created to be someone. At sabi ko sa mga estudyante ko, pag kayo mas naging magaling sa akin, ako ang magiging pinaka-proud na tao. Because of my tutorship and my discipleship, I was able to create new heroes. Great men and women. Huwag kayo magpapabulag sa mabababaw. Noong panahon namin, walang internet, pero nagkikita-kita kami. Ngayon, may cellphone na kayo, hindi nyo nakakamusta ang magulang nyo. Hindi nyo nakakausap ang mga kapatid nyo. Kami, lalo ng panahon nila, sir, walang cellphone. Ang communication, usok. Di mo ba? Parang tribo, may usap doon, ito tayo. Di ba? Noong panahon namin, ang laro sa kalsada. Kaya lahat ng tamang mikrobyo, nakuha namin sa katawan. Yung Yakult, later na lang namin ininom yan. Pero pag nakapaglaro sa, batang tondo ako. Pinanganak ako sa mapayapang lungsod ng tondo, gagalangin. Mga tao dyan, bago magsaksakan, nagro-rosary muna. Diyan ako nakapaglaro ng mga laro sa kalsada. Sino makakalimot ng larong Chinese garden? Noong panahon ko, mas mataas tumalo ng lalaki kaysa sa babae. Pag tumalon ako, tondo, baba ko, Quezon City na 45 minutes. Nasa Alaba ako. Saan na yun? Ganon. Ngayon, pag lalaki ka, tumalong ka dyan, lulukoy ka, bakla. Pwede bang silayas muna, wag agad bakla? Papunta rin ako dyan, progressive yan eh. Developmental ika nga, maghintay ka ng 2 years, backlash na rin ako. Sino makakalimot ng larong tago-ampong? Yung hanap ka ng hanap, nakauwi na pala yung mga demonyo ng kaibigan niya. Yan ang kasamaan. May mo hanap ka ng hanap, umuwi na yung mga lintik. Sino makakalimot na noon pag ang chinelas mo, Rambo, medyo nakakaangat-angat ka na? Pag ikaw naka-islander, ang nanay mo sa munisipyo nagtatrabaho. Di ba ba? Ang sikat na rapper na chinelas noon, Beach Walk. Di ba? Spartan. Wow! Big time ka na pag may roller skates ka. Wow! Dati naabutan ko pa yung Game & Watch na nakatali kasi puro magnanakaw yung tao sa amin. Di ba yung paparenta, 10 piso na Game & Watch ka? Sino makakalimot ng family computer? Na pag hindi ko maghanap, iniihipan yung bala.
Sino makakalimot na ang telebisyon nun di ikot? May sarahan parang tabernakulo, thank you Lord, na parang nagdasal. Sino makakalimot ng mga childhood cartoon characters na sumabay sa pagtanda natin? Si Care Bears, ano nyo si Care Bears? Yung kapangyarihan na sa dyan, Care Bears, di ba? Sino makakalimot kay Princess Sarah na tanga at si Becky walang malay? Di ba pa nag-uusap yan? Sabi ni Sarah, Becky, nagugutom na ako. Sabi naman ni Becky, Sino makakalimot kay Heidi? Sino makakalimot kay Sedi, ang munting prinsipe na pag nalulungkot at inaaway ng lolo niya, itumutugtog na walang namatayang plauta. Sino makakalimot kay Bioman, ang ninuno ni Power Rangers? Sabi ko nga, magbigay po kay Bioman. Yan ang ninuno ni Power Rangers. Kaya lang lagi natatalo yan kasi lahat ng kilo sinasabi, Bio, kick pala. Siyempre nakakapaghanda yung kalaban, in-announce mo eh. Sino makakalimot sa robot na nag-invento at sila kauna-unahang nag-Zoom meeting? Voltes Mind! Di ba? Let's bolt in. Dahil sila nasa screen. Zoom! Sila invento nun. Ten. Kaya ko pa nagsusok, pagpapasok na ako, tinutugtugan. Ten. Let's bolt in. Naalala ko, nagkaroon ng gera sa Gulfo, nagpadala ang Amerika 1,000 jet, ang China 500 jets, ang Japan 5 jet lang ang pinadala. Umatras yung 1.5, nung narinig nila sa malayo, ten. Nakapanood, shit, sabi si Voltes Mind, wala tayong laban dyan. Sino makakalimot na ang mga laro natin walang bayad? Tugbang preso. Ang puhunan mo, chinelas, lata. Titirahin mo yung plata ng Alaska, tatalsik sa nanay mo, uwi. Sino makakalimot na nakapaglaro ng text? Yung text. Nung panahon ko nung payabangan. Nakalagay sa box, pag-uwi sa nanay mo, pag-inom. Ilalaga ko yung paiinom ko sa iyo yan. Sino makakalimot ng POG? Sino makakalimot ng Sanrio? Yung dampa, pagalingan ng ano. Saan ka natutungtungan siya? Hindi naman sa school eh. Sa holen. Great learnings are learned in simple occasions. So ano gusto sabihin ni Kuya Michael? Sana ano man ang maabot niyo, you must always have this sense of surprise. Napansin ko kasi pa nagkakaedad na wala na yung sense of surprise. Alam ko na yan, nakita ko na yan. Ako hindi. Every day, I always let life surprise me. Kaya I'm excited to live every day. I'm excited not just to exist, but to experience life's fullness. Humility, gratitude, focus. Huwag mawawala ang focus sa inyo. Sakit natin yan eh. Di ba magaminan tayo, namimili kayo ng speaker. Pag hindi nyo gusto speaker, labas kayo ng labas. Ihi kayo ng ihi. Dahil nyo pa may balisaw sa matangkad ng labata. Malamang kaya hindi kayo tumatayo. Interesting itong 20 to ah. Ganda yung mga sinasabi niya. Di ba magaminan tayo, namimili kayo ng paring sisimbahan. Pag hindi nyo gusto yung pari nagminisa, paikot-ikot ang ulo nyo. Lahat napapansin nyo, walang electric man, kasakang salamin, o may gagamba, o ang pangit ng pare. Pare kapit-bahay namin, di makapagtapos-tapos mag-rosaryo, kasi pag nag-rosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba Ginoong Maria, pakasara ang pintuan. Aba Ginoong Maria, nakabintana, nakabukas, umulan. Aba Ginoong Maria, nakaplansya, nakasaksa. Aba, yan, ang timba, nandun sa lola mo. Kaya sabi niya, mag-rosaryo, Aba Ginoong Maria, napupuno ko ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay sumasabintana. Bukod kang pinagpala sa babaeng plansya, pinagpala ka naman yung anak na timba. Ay ako, ano nasabi? Dahil wala sa focus. So, ngayon, gagraduate na kayo. Hanapin yung focus nyo, then doon nyo ibigay yung lahat ninyo. I promise you this, in no time, you'll succeed. In no time, you will see the fruit of all your hard work. Si Kuya Michael, hindi ko ito nakuha in a snap. It took me some time. But it's okay. That time, life was on my side. I'm still young. Ngayong 40 na ako, at in a way, naranasan ko na yung tagumpay na pinagdadasal ko lang noon. Ngayon, I train young people to speak like me.
Pag may nakikita akong estudyante, speaker, na mas magaling sa akin, hindi na ako natitreten. I see business. Papipirmahin ko yan sa opisina ko, titrain ko as a public speaker, i-mentor ko. Why? Because I'm getting old. I believe that I was not created to be alone in this mission. There will be other great people who will come after me. So my dear young people, as you proceed in this commencement exercise, I'm telling you this is not yet the end. Kaya nga commencement, magko-commence pa lang. At saan? Sa labas ng buhay. And please, pag kayo ay dumadanas ng lungkot, takot, pangamba, at mga problema, una niyo sasabihan, hindi lang pamilya ang Diyos. Bubulong niyo kay Lord. Ako pa nagdadasal ako, pinablockmail ko si Lord. Lord, tulungan mo ako dito ha. Pag ako hindi nakakalagpas dito, pareho tayo makapahiya, pati ikaw. Sabi na ayos ha, linakmail pa ako. Why? Kasi naniniwala ako, hindi naman ipapadala sa akin ng Diyos ang problemang ito nang wala lang. Sa buhay, tandaan niyo, dalawa lang yan. It's either success or no, learning. There's no such thing as failure. It's either you succeed or you learn. Pag hindi ka pa nag-succeed, you still have to learn. If that's how you will look at life, I promise you, you will always have smile in your mouth every day. Why? Because you look at life with positivity. I believe that your alma mater was able to prepare you well. In this day and age of internet and social media, innovation is key. Sabi ko nga, innovate or evaporate. Up to you. It's either you innovate, you adjust, yung kalibre mo, or you evaporate. Ganun ang buhay. Ang bilis. Sino mag-aakala that there will be artificial intelligence now? Now, human labor is being threatened by this new technology. But mind you, this new technology cannot be effective hanggat walang pipindot. Hanggat walang human endeavor. So, okay mag-alala, hindi pa tayo mai-extinct. In fact, our world is just beginning to evolve. And I hope and I pray that as you continue these commencement exercises, you will never forget the essentials in life. Time will come, you will grow so old. Si Kuya Michael, I'm excited to grow old. Feeling ko kasi pag tumanda ako, parang ang dami ko maikikwento sa mga younger generations. At hindi ako matatakot tumanda. I promise myself that I will grow old gracefully. I will show to the world that growing old is not something that should not be afraid of, but something that you should be excited of. Because comes age, wisdom. Comes age is the truth about life. Pero nagdadasal ko na sana as early as now, yumaman kayo, sumikat kayo, magtagumpay kayo. Para as early as now, ma-realize nyo na hindi yun ang mahalaga. Na ang mahalaga is how you treat other people. I promise you this. Si Kuya Michael, nung may mga challenges ako sa buhay, doon ko na-realize na kaya ako tinulungan ng Diyos. Dahil nakapagtanim ako ng maliliit na kabutihan. Goodness need not to be spectacular. Just one goodness a day. One smile to another person a day. One listening ear to someone who has a problem a day. I promise you, nagtatanim kayo ng magandang biyaya sa kinabukasan. Maaaring sa mga sandaling ito, may ilan sa inyo may pinagdadaanan, pati ang mga magulang nyo. Ito lang ang tatandaan nyo. Hindi tayo dadalhin ng Diyos hanggang ngayon para iwan lang. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Tuloy lang tayo. Dahil ang Diyos ay mabuti. At higit sa lahat, ang Diyos ay tapat. Tapikin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, tandaan mo, ang hindi sumunod kukunin ni Lord, ha? Sige, sabihin mo, tandaan mo, mabuting tao ka, kahit hindi halata. Sabi ni Kuya Michael, ang puhunan natin, kabutihan. Alam niyo ba ang Amas with my family?
Parang wala na kayo at ibang kilalang speaker kundi ako na lang, no? Kaya nga sabi ko, pag ako'y mamamatay na, siguro pag matanda na ako, i-check nyo muna kung may makukuha ng ama. Dahil napansin ko, taon-taon ako lagi speaker ng ama. Sa bagay, pag hindi nyo naman ako kunin, pupunta ako sa kalaban nyo. Di ba? Joke lang. Di ba? Tinakot. Ako, kunin nyo na nga. No? Joke lang. But you know, si Sir Ferdy, is part of si Sir Ferdy Zia, siya talaga ang kaibigan ko sa ama. Alam niyo, nung time na kinukuha ko nun ni Sir Ferdy, hindi pa ako ganun kasikat. Kaya tinandaan ko yun. Sabi ko sa sarili ko, babalikan ko at pangumutangan ko ng loob yung mga unang grupo na naloko ko. Kasi kawawa naman sila, no? Pero ako ganun. Ako, hindi naman ako nakapagtapos sa sarili ko lang. I was a scholar for the longest time of my life. Ang nagpaaral ko sa akin ay yung late senator na si Senator Edgardo Angara. Tatay ni Secretary Angara. Laking Angara ko kaya talagang kailangan magna cum laude ka. Lahat ng staff ni Senator Ed Angara, nung siya ay buhay, at least ang meron dapat magna cum laude. But you know, I'm so grateful because naranasan ko ang kagandahan ng buhay, not just because of myself, but because of the goodness of other people. So my dear young people, huwag niyong kakalimutan na hindi lang tayo ang tao sa mundo. Kaya naiinis ako natatawa pag naririnig ko, itong taon to self-made. May self-made ba? Naalala ko dati, may nakasabi ako speaker, hiyang-hiya ako. Sa akin, ang haba ng pakilala, parang bilib na kayo, pero mas bumilib ako sa kanya. Sa kanya, one-liner lang ang pakilala. Ladies and gentlemen, our guest speaker, a self-made person. Alam niyo, pagbaba niya, hindi ko talaga napigil. Sabi ko, pwede po magtanong, wala po ba kayong nanay? Meron. May tatay po ba kayo? Meron. May Diyos po ba kayo? Meron. May teacher po ba kayo? Meron. May mga empleyado po ba kayo sa kumpanya nyo? Meron. Sabi ko, thank you. Pero pagkalikod ko, di walang self-made. Whether you like it or not, somebody helped you. So, if that's the case, I pray to God that as you pursue your life and your career ahead, don't miss life. Hindi kayo pinag-graduate ng Diyos at ng mundo para lang sa sarili niyo. Sasabihin ko sa inyo to, malalaman niyo lang na nagtagumpay na kayo pag ang buhay niyo ay hindi na para sa inyo, kundi ang buhay niyo ay para na sa iba. Thank you very much for listening, and I wish you well. As you continue your graduation today and as you prepare for the coming Christmas ahead, huwag niyo kakalimutan na hindi natin kailangan maghintay ng December 25 para maging Pasko. Pwede maging Pasko araw-araw. Basta may humility, may gratitude, at may focus, at higit sa lahat, may kabutihan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Really happy to bless.